Ayan na nga. Ano pa yung mga pag-uusapan natin dito? Ayan. Yung si Marcoleta pala at saka si Garin nag-away O panoorin natin to. O sige, para marami tayong balita. Ayan na naman sa Kamara ang dapat sana'y sagutan sa pagitan ng mga mambabatas at resource persons sa flood control investigation na uwi sa girian ng mga Ako po, Garin at Marcoleta. Oo. Kahapon ang kaaway nito si Toby Chanco. Ngayon naman si Marcoleta. Pero titingnan natin kung papaano ang reaction niya doon sa dalawa. kapwa kongresista. Yan ang agenda report ni Joan Manalo. Nagkainitan sina Deputy Speaker at Iloilo Representative Janet Garin at Sagip Porto List Representative Paulo Marcoleta sa pagdinig ng House Infrastructure Committee kahapon patungkol sa mga maanumalyang flood control project. Gigisahin dapat ni Garin si former DPWH Secretary Manuel Bonoan kung paano pinoproseso ng ahensya ang kanilang project proposals hanggang sa pagbuo ng annual budget. Pero si Marcoleta biglang nag-point of order. Sorry to interrupt. Hindi po kaya nabanggit na po ni Secretary Bonoan yung tanong po ni Congresswoman Garin sa pagtatanong po ni Congressman Erice. This is just a duplication of the question propounded by Congressman Erice. Ang sungit talaga ng mga Marcoleta na to. Ito talagang mag-amang Marcoleta na to. Tinik sa lalamunan to. Kasi nga naman, hindi not paying attention si Garin. Natanong na, tinatanong pa. Hindi na lang nakinig dun sa sagot. Pwede namang sabihin, halimbawa natanong na. Sinagot na ni Bonoan. Di take note, kung tatanungin mo rin yun, you take note of the question. Of the answer. Ito yung sagot niya sa sinabi ni Bonoan. Tapos pag time mo na, anong gagawin mo? Itatanong mo ulit yung tanong na yun. Di ba dapat, kanina, itinanong sa'yo yung ito at ito ang sagot mo. Di ba dapat ganyan? Itinanong sa'yo to, ito sagot mo. Ngayon, ito ang follow-up question ko doon sa sagot mo. Dapat ganun eh. Pero dito, halatang halata na si Garin hindi nakikinig sa hearing, hindi nakikinig sa ibang mga nagtatanong, sinita siya ni Marcoleta. Tignan nyo kung gano'n siya kagalit. But I think we have to give her the honor of asking the question. Even if it's a repetition of what was asked Mr. Chair, earlier. what rule did my question violate? Dito na nagsimulang magalit si Galit siya. What did my question violate? It violates the question of intellectuality. Kasi ang tanga mo naman. Natanong na, tas tinanong mo ulit. Ini-expect mo magbabago yung sagot? Tingnan mo dahilan niya. Garin. May I appeal to our colleagues, magrespetuhan tayo. Ano magrespetuhan? Sinabi lang naman, ma'am, makinig ka. Pag nagtatanong yung mga kasamahan mo, makinig ka. Hindi yung natanong na niya, tinatanong mo ulit, halatang hindi ka nakikinig, tapos pag nabisto ka, magagalit ka. Magrespetuhan daw, kasi naman to si Marcoleta, masyado mong ginagawang tanga yung tanga eh. Tiyempo nyo naman, pwede kayong magtanong. What law did I violate in asking a question, Mr. Chair? Hindi na po ba ako pwedeng magtanong? I'm making the... Pwede ka magtanong. Pero yung tanong na itinanong na, parang kabubuhan naman yan, di ba? Parang kakatanong ko lang, anong ulam nyo? Sinabi nung isa, paksiw. Tapos biglang yung sumunod sa akin na nagtanong, anong ulam nyo? Kakatanong ko lang Hindi ka nakikinig. Di ba? Yun eh. Ba yung tanong ko, ipaalam ko kay Congressman Marcoleta? Pero hindi nagpatinag si Marcoleta. Binanggit ko lang po na natanong na po kasi ni Congressman Erice yung pong katanungan ng ating That's why, Mr. Chair, mambabatas. I mentioned that my questions is in line with the... Your question is in line. Sana narinig mo kung parehas naman pala kayo ng tanong, yung sagot kinuha mo, tapos yung question mo, inayos mo. Kanina, ang sagot mo sa tanong ni Erice ganito. Ngayon, ito tanong ko. 'Di ba? Ito yung tanong ko sa sagot mo. Dapat gano'n, nahuli ka lang na hindi ka nakikinig eh. Nagagalit ka na. Question of Congressman Erice, that's why I'm setting the premise. Let's move forward, Mr. Chair. Sayang ang oras.
Bistado siya eh. Kaya sabi niya, move on na tayo. Sayang oras talaga sa'yo. Di ka nakikinig eh. Kung nakikinig ka sana, di sana, hindi na sayang yung oras. Diretso ka na sana dun sa sinagot niyang tanong na parehas kayo. Talaga itong mga ewan, anong mga utak meron itong mga to. Natapos ang mainit na sagutan ng dalawa nang pinayagan ng magtanong si Garin. Hindi ito ang unang beses na may nakabangayan si Garin sa pagdinig kahapon. Pero gigil na gigil siya doon kay ano. Pero dito kay Chanco hindi siya nakapalag. Bakit? Si Chanco kasi bata to ni BBM eh. Meron na kasing friction dito. Bata ni BBM at saka bata ni Zaldico at saka ni Tambaloslos. Dito talaga makikita mo may bitak na sa gitna eh. Kasi yung parang feeling ko talaga meron ng friction between BBM at saka sa grupo nito ni Romualdez. Dahil galit na galit to si Chanco, yung mga proyekto di umano ni BBM na supposedly nire-reserva niya yung kanyang sarili, pwede niyang i-decline or pwede niyang i-approve. Ipinangako na daw ni Romualdez doon sa mga pumirma sa ni BP Sara. Nagalit na galit ito si Toby Chanco kasi nga dapat hindi yun ginagawa ni Romualdez na parang nag-aastang siya yung presidente na siya yung nag-a-approve nung lahat ng mga bagay-bagay sa pamahalaan dahil lang nagipit siya, dahil lang gusto niyang bugbugin si Inday Sara, pati yung kapangyarihan ni Bongbong Marcos sinusupersede niya or ni-usurpate niya na. Oh, di ba? Ay nakasagutan din nito si Navotas Representative Toby Tiangco. Person. Mr. Chair, sorry. Comsec, can you show Ayun this? yung USB, para oh. lang hindi ako Mr. Chair, with due courtesy. Wait, I have the floor. Yeah, i-correct I have ko the lang. floor. Yeah, but I have Mr. the floor. No, Mr. Chair. I have the floor. Just to on the I have the record, floor. please. Nag-ugat ang kanilang bangayan sa I am so proud of Marcoleta dahil hindi siya nagpabuli dito kay Dengbak siya. Dapat yung mga ganyan tao, di nire-respeto yan dahil noong panahon niya, nagkaroon ng issue yan tungkol sa mga batang namatay sa gamot niya eh. Although, na-acquit siya doon, di natin alam kung ano nangyaring magic doon. Oo, pero huwag kang magpapatalo sa mga ganitong klaseng mga tao. Yung mga ganyan, mapupunta yan sa impyerno. Walang ibang pupuntahan yung mga yan. Yung mga namatay na mga bata noon na humihingi ng hustisya. Ilang ano yun? Yun ang crime against humanity ah. Ilang bata yung namatay dun. Ilang mga magulang yung nagreklamo sa kanya. Dapat yan si Garin ang nasa ICC. Di bali, nauna nang sinundo ni Satanas si Pinoy eh. Malay mo naman, sunod-sunod na sila. mosyon ni Caloocan Representative Edgar Erice na imbitahan sina former House Appropriations Committee Chair Zaldico at former Senate Finance Committee Chair Grace Poe sa pagdinig. Para sa Ayun. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban.
sa harap ng kamera. Walang